Hindi sinasadyang itinaas niya ang folder sa ibabaw ng kanyang ulo. Ngunit aksidenteng natuklasan ang lihim na nakatago sa papel. Iyon ang mga lihim na datos ng buong NASA. Gusto niyang magkunwaring walang nakita. Ngunit nang tumingala siya, magagamit niya ang nakatagong impormasyon para lutasin ang problema sa pisara. Kaya umakyat siya sa hagdan at nagsimulang kalkulahin ang trajectory ng rocket. Sa loob lamang ng ilang oras, nalutas niya ang problema ng buong NASA. Ngunit sa halip na palakpakan, interogasyon ang sumalubong, pinaghihinalaan siyang especially iyan ng Soviet. Dahil karamihan sa mga mahalagang dokumento ay binura at itinago na. Kahit henyo ay hindi makalutas nito. Dito sinabi ni Catherine ang katotohanan. Nakita niya ang laman sa pamamagitan ng liwanag. Pagkatapos malaman ng katotohanan, napagtanto ng direktor na siya ay isang matematikong henyo. Kaya inutos na huwag nang burahin ang datos. At binigyan si Catherine ng access sa lihim na impormasyon. Ngunit kinabukasan, nagulat ang direktor nang makita. Laging walang tao sa upuan ni Catherine. Walang nakakaalam kung saan siya pumupunta. Saan ka ba pumupunta? Hinahanap kita pero wala ka sa upuan mo. Saan ka ba napupunta araw-araw? Sa banyo po sir. Sa banyo. Sa nakupong banyo. 40 minuto sa isang punta. Ano ang ginagawa mo sa banyo? Nagmamadali tayo at nagtitiwala ako sa'yo. Wala pong banyo para sa akin dito. Ano ang ibig mong sabihin na walang banyo para sa'yo? Walang banyo dito. Walang banyo para sa mga colored sa building na ito. Meron lang sa West Building 3 kilometro mula rito. Alam mo ba ito? Walang banyo para sa mga itim sa buong building. Kailangan niyang tumakbo ng 3 kilometro araw-araw. Inilabas ni Catherine ang kanyang sama ng loob. Akala niya mawawalan siya ng trabaho. Hindi niya inasahan na kinabukasan sa harap ng lahat. Sa pintuan ng banyo, tinanggal ng direktor ang plakang para sa mga itim. Hindi siya nagmamalasakit sa kulay. Kakayahan lang ang mahalaga. Wala ng banyo para sa mga colored. Wala ng banyo para sa mga puti. Simpleng inidoro na lang. Walang nakaasahan. Ang tapang na ginawa ng direktor ay nagbago sa kasaysayan ng space program ng Amerika. Si Catherine ay ipinakita ang kahangahangang talent sa math. Binigyan ng pansin ng kanyang mga magulang. Pinapasok siya sa pinakamahusay na paaralan ng mga itim. Sa edad na siyam, nag-aaral siya kasama ng mga high school. Ngunit hindi siya nahirapan sa math sa pisara. Pati guro ay humanga sa kanyang talento. Tiyak na magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Ngunit hindi naging madali ang buhay ni Catherine. Nabigo ang kanyang kasal at nag-iisa niyang inalagaan ang 3 anak. Salamat sa kanyang talent sa math, nakahanap siya ng magandang posisyon sa NASA. Kahit sa siksikan at mahalumigmig na basement, ngunit maraming babaeng itim dito katulad niya. Noong 1961 ang matagumpay na paglunsad ng Soviet rocket, nagdulot ng malaking pressure sa Amerika. Kailangan ng NASA na mabilis na makumpleto ang rocket development. Bumili sila ng mga calculator. Ngunit bago dumating ang mga kagamitan, kailangan nila ng mathematiko. Sa buong building ng mga puti, walang makalutas ng komplikadong analytic geometry. Kaya nagtungo sila sa Colored Computing Group. Inirekomenda ni Dorothy si Catherine. Dahil kaya niyang lutasin ang kahit anong kalkulasyon. Kaya, pansamantalang inilipat si Catherine sa East Area. Sinabi ng supervisor, dapat lampas tuhod ang palda ng babaeng itim. Perlas lang ang pwedeng isuot na alahas.